Bago ang lahat, Lunes na naman, may pasok na. Mukhang nagrereklamo na si Jason Tatum after ng kanyang second game sa season. Naka 20 points, 3 rebounds, 2 assists naman siya versus dito sa Cleveland. Isa pa rin sa best performance niya kahit kakabalik pa lang sa injury. Tinalo niya ang duo ni Harden at Donovan, 109-98. Base kay Tatum, hindi na siya makapag-intay na mawala yung restriction sa kanya. Nasa 27 minutes per game kasi si Tatum, under pa ng at least 33 minutes per game. Kobe na si Tatum ngayong season. Mukhang bangungot na naman yung aabuti ng Philadelphia kung sakali magtapat sila sa playoffs dahil bumalik na yung tatay ni Embiid. Strong start si Tatum sa game versus Cleveland pero nagdala pa rin noon si Jaylen Brown. Naiwasan kasi yung comeback ng Cavaliers. Kasama din doon si Derrick White. Si Brown nasa 38 minutes, 23 points, 9 rebounds, 8 assists. Mas better shooting si Tatum kumpara kay Brown sa second game niya. Na-handle din ng Boston ang isang playoff team. Kaso 3-0 ang Celtics kontra sa Cavaliers ngayong taon. Naging stepfather nitong si Donovan si Jaylen Brown habang wala si Tatum na mukhang kulang yung 30 points niya kasama si James Harden na merong 19 points at 10 assists. Si LeBron naman second game na nakamintis ng game para sa Lakers dahil meron siyang injury sa paa. Hindi talaga yung injury sa siko na nakuha niya di umano kontra sa Nuggets. Nasa day-to-day status si LeBron based sa mga write-ups ng Lakers, could afford nang mawala muna si LeBron ng ilang games dahil kay Reeves at kay Luka. Dahil nakatalo na din ang Lakers ng isang contender na team na full intact yung lineup, walang may injury. Kumpleto lahat, natambakan pa ng Lakers yung Knicks ng nasa 23 points. Natapos yung game 110-97 para sa LA. Naka 20 or more points na ulit si Austin Reeves. Nakapagtala siya ng 25 points, 4 rebounds, 4 assists na halos binabangga na siya ng mga player ng Knicks lalo na si Josh Hart. Hindi naman natatawagan basta ng foul. Si Luka, ganun pa rin. Mukhang inspirado ngayon. Ang ganda ng bagong chicks ni Luka eh. Tipong pikutin. 35 points, 8 rebounds, 4 assists. Buti nakalusot pa si Luka sa kanyang money gesture sa referee. Kundi, baka masuspindi agad siya. Si Ayton naman nakabalik na sa game pero ganun pa rin. Ito nga lang yung pinag-iba. Inaamo ni Luka itong si Ayton kapag nagkakamali. Dahil sa panalo ng Lakers kontra sa Pacers at dito sa Knicks, nakaangat ang LA sa Denver Nuggets. Number 5 na ngayon ng Lakers dahil nasa kanila ang tiebreaker. Nawala yung advantage ng Denver nang tinalo nila yung Lakers nung nakaraan. Ang LA ang may hawak so far ng tiebreaker kahit meron pang isang game na natitira. Dahil ang Lakers number 1 sa Pacific Division, ang Denver Nuggets behind sa Thunder at sa Minnesota sa kanilang division. So disclaimer, ito nababasa ko lang sa mga write-ups ha. Second time ngayong season na si Reeves at si Luka ang magkasama. Yung una doon mula October until November. Ito pa lang kasi ang magiging pangalawang set na magkasama si Luka at si Reeves nang walang LeBron. Yung unang set, 10-4 ang Lakers nun at dominante pa si Dominaton. May natitira pang 18 games ang Lakers. Based pa sa mga write-ups, mas okay di umanong subukan muna si Luka at si Reeves ang nasa court kesa pabalikin agad si LeBron. Kaya nga nakalagay sa write-ups, could afford na mawala muna si LeBron. Mas effective sa Lakers ang two-guard attack. Mas better si LeBron naman based sa stats kung siya lang ang nasa loob ng court kasama yung ibang role player. Ang sunod na kalaban ng Lakers, Minnesota, tapos Bulls at Nuggets ulit. Si Jamal Murray mukhang hindi ganong kalala ang injury, nasa questionable status na. Hindi masubukan ng Lakers na gawing 6-man si LeBron dahil sa trio nila masyado na di umanong redundant. Meron ang kailangang bitawan, kaya pala nung si Steph para nagparinig na kapag papatapos na ang karir niya, okay na siyang maging off-the-bench player or 6-man. Hindi nga lang gagawin yun ni JJ Redick or ng Lakers dahil sa branding ni LeBron, siya pa rin ang biggest star ngayon. Based sa stats, kapag si LeBron ang nasa loob ng court at kasama niya si Marcus Smart at itong si Rui Hachimura, plus 10 sila sa net rating. Ito ay kapag si Luka nakaupo pa sa bench. Kung gagawin na off-the-bench player si LeBron, mas mapiprevent yung injury niya at mamamanage yung minutes. Nag-a-average pa rin kasi si LeBron ng 33 minutes per game. Mas mataas ng konti kumpara kay King Kawhi at kay Wembanyama. Si Kawhi bumaba since February ng minutes. Nasa 32 or 31 minutes na lang dahil merong limiter. Si Wemby naman, manage yung minuto niya, nasa 29 minutes per game ngayong taon. At napapagod na kapag lumalagpas pa dun. Umiiyak pa nga eh.
Dahil tinotroll na ngayon ng mga fans sa online si Wembanyama. Siya yung susunod na Patrick Beverley, hindi susunod na LeBron or kaya susunod na GOAT.